Hey everyone, so in this video, papakita ko na sa inyo yung actual 133 method, the ripple strategy or tinatawag nating audience stacking. This is super basic, no? So maraming nagtatanong kung paano siya gawin. So here's a quick video, hindi ko na patatagalin. So let's go. So first, pupunta ka sa ano, 'di ba? Magka-create ka. Click mo lang to sa business manager mo, sa ads manager, create ka ng ad. Okay, so pupunta ka ngayon sa engagement, but before everything else, before ka gagawa ng ad, we'll be using post ID method. So pupunta ka muna sa page mo, okay? So make sure to switch your profile into your page kasi post ID method gagamitin natin. So kailangan nyo i-post mo muna sa page yung actual ad before mo i-run siya as an ad. So wag mo i-post dito, ha, hindi dito ipo-post. So mas maganda kung dito ka sa Meta Business Suite, okay? So dito sa Meta Business Suite, pupunta ka dito sa more, tapos bulk upload. So bakit dito ko siya ginagawa? Kasi unang-una, meron siyang option. So ito yung sample natin. Unang-una, meron siyang option to edit the thumbnail, and also meron siyang meron tayong double checking if it's copyrighted, if the video is copyrighted or hindi. So mamaya pakita ko sa inyo. So add copy, kukunin natin yung add copy. Yan, kakopy natin. So yung title, maganda yung ano, lagyan mo na magandang title kasi siya yung lalabas sa headline dun sa may send message button. So, ginawa kong parang question yung headline para may curiosity. Okay? Diba, usually sa mga news, mga headline, may question siya. So, click mo lang yung more edit options. Yan. So, dito na yung double check mo yung ad copy. Make sure na perfect na siya. Walang mga mali. Walang mga wrong spelling, wrong mga comma, period, punctuation. And also, you need to put your ano dito, your ref URL, okay? So, saan mo makakuha si ref URL? Balik tayo sa ano, ManyChat. So, triggers. Hanapin mo yung ito, ref URL. So, click mo lang dito sa space, ref URL. So, welcome message. Click mo itong green. Okay, so, nandito yung ref URL mo. Yan. Itong una. So, kakopy mo lang siya to clipboard, okay? Kakopy mo siya to clipboard, lalagay mo dito. 3 times ko siya nilagay para siyang malaking button. Okay lang yan. So yan, double check lahat, yung spacing, lahat. Ayusin mo yun naman yung spacing mo para hindi maduling yung mga magbabasa or mga prospects. So ano yan, pinaka ano ko, tatlong lines. Tapos pag highlight, capital, wag mong i-over yung capitalization lahat, baka ma-grammar violation ka. So, capital lang yung mga important parts. Tapos, lesser emoji. Huwag mong damihan na emoji. Yan. So, okay na. Upload image. So, upload image mo. Dito yung thumbnail. So, sinali ko na sa file. So, kailan nakasali na yung thumbnail. Kasi pangit kasi kung walang thumbnail. Tags. Lagyan natin ng tags. Dropshipping. Online business, negosyong patok, yun mga sinesearch ng tao eh. E-commerce, ganyan. E-com, business, yan. Business, hindi business news. Yan. Business. Lumalabas talaga, wag na lang siya. Okay, so okay na yan. Next, hit next. Caption, tanggalin nyo kasi may caption na tayo. Stars, baka may mamigay. So, swerte ka. Ayan, ito kasi yung kailangan natin i-check. Copyrighted content was not detected in your video. Okay, so ito yung kagandahan sa pag dito mo siya in-upload. And also, pwede mo siyang gawa ng playlist. Ako, ginagawa ko ng playlist, VIP offers. Para isang ano na siya, hindi na siya kalat. Okay? So, hit mo yung save, tapos publish. Hindi siya agad-agad mapapublish. Okay? 5 to 10 minutes, hintayin mo. So, ngayon, pag okay na siya, mamaya makikita mo na yun sa page mo.
And then let's go back to to our ads manager. Create ka, click mo lang tong create button. Okay. By the way, ready na yung before i-ads, dapat meron kang tatlong posts. 3 to 4, okay? So yung tatlong creatives mo, i-post mo muna sa page mo before i-run as an ad, okay? So post muna yung tatlo. So para mabilis, isa lang yung muna yung pinakita ko, pero yun lang yung method. I-post mo yung tatlong videos, okay? Na gagawing ads. Now, go to Ads Manager, tapos click mo yung create. Okay? Dito tayo sa engagement kasi messaging campaign. So tailored, later na yan pag marami ka ng messages, meron ka ng sobra 100 messages, pwede mo nang i-try next time, okay? So manual muna tayo. So again, wag mo kalimutan pag sobrang dami ng messages, maabot ka na ng 100 plus, 200, 300, pwede ka na mag-tailored. Kasi ito fully AI. So as of now, manual muna tayo, okay? For this demo. So bago pa yung account mo, I suggest manual ka din. Okay? Gayahin mo lang muna to. Yan, so demo messaging muna yung natin, campaign name. So advantage campaign budget, ito dapat naka-turn on siya, okay? So pinaka maliit natin na budget for this setup is 300 pesos per day, okay? Lagyan ko lang ng 133 method. Yan, demo messaging 133. So 300 pesos per day kasi tatlo yung gagawin nating ad set or tatlong audiences. So titig 100 sila. So kung nasa campaign level yung budget 300, so titig 100 sila. Okay? So gayahin mo lang 'yan, lagay mo 300 tapos hit next. Ito na. First first audience is networkers. Mga networkers. So as you can see, malaki yung natin, 4 million. Meron ka Instagram, connect mo na. So wala ka nang gagalawin dyan. Philippines, age 25, okay? So switch muna natin sa original audience, okay? Kasi mas maganda yung So later on pwede mo i-test to. Gawa ka na another campaign, try mo to, advantage audience. But now super tayo, manual. So i-switch natin siya to original audience. So age gusto ko 25 hanggang lang. So medyo i-wide na natin 50. 25 to 50. So placement, okay na yun siya lahat. Now, dito na. Wait, balik na muna tayo sa networker before ko makalimutan. So, balik tayo sa ad set. Lalagyan natin siya ng interest, okay? Kasi, bakit? Pag kasi naka-on yung detail targeting, pero kung ano yung interest na lalagay mo dito, siya yung ipa-prioritize ni Facebook. Okay? So now, lalagyan natin siya ng first audience, which is networker. Ito yung cheat sheet. Okay? Hingiin nyo sa mga team leaders nyo, sa akin. So, lalagay ko dito yung network marketing na. Kakopy ko lang network marketing na audience. Tapos, ipipaste ko siya dito. Control V. Yan. So, automatic siya lalabas. So, meron tayong 19 million. So, grabe, ang dami. Now, kung ito lang nilagay mo kay Facebook sa first audience, para mo sinabihan na Facebook, hanapan mo ako ng mga tao sa Pilipinas na 25 to 50 years old na mahilig sa network marketing. Okay? Now, ang next ditong gagawin is i-define further natin. Okay? So, it will be a network marketer na nag-e-com. Okay? So, e-com software. Ito, try natin. So, pag dito mo siya nilagay sa taas, dito, mamimix siya sa networker. So, para mong sinabi na Facebook, hanapan mo ako na mga audience na networker. Kung wala, eto na lang, si e-com. So, kung dito mo ilagay. So, dapat hindi mo siya dito ilagay. Dapat dito mo siya ilagay sa define further and must also match dito sa baba. Okay? Yan. So, ang ibig sabihin nito is, Facebook, hanapan mo ako ng mga tao sa Pilipinas na may 25 to 50 years old na mahilig sa networking, network marketing, and mahilig din siya magbenta online. Hindi siya or. Okay? Kung dito mo nilagay sa taas, magiging or. Kung walang network, hindi siya networking,
mahilig siya magbenta, or so hindi natin gusto yan, mas gusto natin super specific. Okay, so super specific, so magiging ano siya, networker na mahilig magbenta. Okay, so yan. And kasi ito yung pinaka narrow natin na audience, no? So i-define further pa natin, mas tatlong criteria. So networker na nag-e-com. So ikaw, pili ka dito, pili ka ng combination para hindi kayo magkaparehas lahat, kasi halos magkaparehas kayo ng creatives. At least magkaiba-iba yung ano nyo, yung audience. So in this example, try ko na internet marketer. Okay, so networker na mahilig mag-e-com. So define further ko siya, yan, no? Define further na mahilig sa internet marketing. Okay, so super liit na yung audience size. So 755. Okay lang yan kasi super ano tayo, super narrow. Okay, so papalitan ko na lang yung ad set name. So narrow, so siya na yung pinaka narrow. Yan, narrow. So lagay ko yung ano niya, lagay ko tong 755,000 para malaman ko yung audience size, kasi later pag nag-exclude tayo magiging blank yan. Okay, so ano yung exclude ko? Add exclusion, kasi messaging tayo, so lahat ng tao na nag-message sa page. Okay, so custom audience, page engagers, or mga nag-message sa page. Okay, page messengers. Hindi na lang 365, yung ano na lang, yung 30 days. Yan, page messengers 30 days. As you can see, nagiging unavailable due to privacy reasons, no? So lahat ng tinarget natin makakita ng ads, kung nag-message na sila, hindi na nila makikita tong ad. Okay, so ito yung purpose niya. I-ano natin, i-exclude yung mga nag-message na para always bago yung nakakita ng ads natin, hindi siya paulit-ulit. Tapos i-exclude ko na rin yung thank you page. Okay, kasi itong mga nasa thank you page, syempre mga members na yan, seller na yan, so they do not need to see your ads. Okay, so ito yung setup na laging evergreen. So kung tanggalin mo si page messengers, yung mga nag-message sa page, magiging ano siya, magiging makulit. Pero okay lang din minsan kasi kung twice nakita na isang tao yung ads mo, pwede rin siyang pwede magiging retargeting. Pero sige, pwede natin siyang tanggalin. In this case, tanggalin na lang muna natin para pwede siya maging retargeting. So depende sa iyo kung gusto mong pwede pa ulit-ulit, pwede rin hindi. Okay, so ito na lang, tanggalin muna natin for this demo. Okay, para pwede siya maging retargeting kasi super basic. Kung i-explain ko pa sa inyo yung retargeting, medyo advanced na yun. So para super basic tayo, tanggalin na lang natin. So thank you page, I assume na nakagawa na kayo ng audience, no? Thank you page, kasi nasa ano yan, nasa PWC Builders Masterclass, yung paggawa na customizations or custom audiences. Okay, hanapin nyo lang dun. Yan, so I guess okay na to. So hit natin yung next. Ito na yung add 1, okay? 10 sintomas add. Yan. So ngayon hanapin natin, magiging click natin yung use existing post, tapos hanapin natin yung actual post. Okay? So click mo lang tong select post. Hanapin natin yung na-post natin, okay? Yung na-publish natin na post. Ayan. So ito yung pinablish natin na post. Itong post ID, kukopyahin nyo yan, okay? So ilalagay nyo siya sa isang notepad, tulad, i-save nyo siya, okay? Sintomas post ID. So ito yung magiging post ID nya. So yan yung gagamitin mo forever. Yeah? Para sa next ads mo. Para kung mag-ads ka, enter mo na lang yung post ID, tapos check, automatic lalabas na yung ad. Okay, so dapat i-save mo yung post ID. Yan, hanapin mo siya dito. So ito yung mga post ID nila.
So, pwede rin option 2. Punta ka sa page. Okay? Punta ka sa videos. Hanapin mo yung video. Ayan, let's say example. Narito ang mga physical na sintomas na wala. Kukunin mo tong number dito, okay? Kukunin mo yung number dito. Pwede rin ito yung second method. I-paste mo dito yung number, tapos hit enter. Mag-error yan, tapos did you mean, ganyan. So, ito na yung post ID, okay? So, try natin. So, lalabas siya. So, yun yung second method. Pag hindi nyo na nahukay, okay? Kasi medyo, minsan marami na, nasa ilalim na, mahirap nang hukayin. So, pwede rin dun sa, sa actual page. So, pag nalagay na yung, post ID, hindi mo na siya pwedeng ma-edit, okay? Hindi na pwedeng galawin. Tapos, kasi ito may button na, lalagyan mo siya dapat ng button. Okay? So, pag first post mo siya, kaka-post mo lang, walang button yan. So, lalagyan mo siya ng button para lalabas ito. Okay, ito yung sinasabi kong headline kanina. Dapat maganda yung headline mo. So, now, kung first first ad, okay? First ad pa sa isang video, kailangan mong gumawa ng JSON, okay? So, paano gumawa ng JSON? Click mo lang to, partner app, okay? Select flow, okay? Then, click ManyChat, tapos enter JSON code, okay? So, itong JSON code, dapat naka-highlight siya lahat, okay? Punta ka dito sa pinakataas, Control A, delete mo siya dapat lahat, and then, bumalik ka sa ManyChat mo, punta ka sa ManyChat and then sa automation. Okay, automation. Punta ka sa trigger, hanapin mo yung adds JSON. Okay? So click mo lang dito sa space. Ayan, JSON script. So make sure naka-on siya, okay? Click mo siya. Tapos click mo itong green. And then ito, scroll down, copy code to clipboard. Balik ka sa FB ads mo, i-paste mo siya dito. Okay? Ganyan kadali, i-paste mo siya. And then, scroll down ka. Super down. Lagyan mo ng... so, lagyan mo siya ng ganyan, pangalan. Save template, tapos lagyan mo ng pangalan JSON. Okay? And then, click save. So, hindi ko na siya gagawin kasi meron na ako. Nakagawa na ako. So, ang mangyayari, so, ito na yung... click mo na later yung use existing, tapos ito JSON. Yan. Okay? So, anong purpose ng JSON? Para pag click nila ng send message, trigger agad yung automation. Hindi na siya, wala lang paligoy-ligoy pa. So, exclusive yung JSON sa ManyChat Pro template. So, kaya kailangan natin mag Pro template lahat. Kasi para magamit natin si JSON. Nakakainis kasi pag walang JSON. Pag click nila ng send message, kung ano-ano yung pinagsasabi ng page mo, yung mga naka-default reply. Pero kung naka-on yung JSON mo, pag send message, automatic magti-trigger siya. Okay? So, on ko na lang. Dapat naka-on yung pixel mo. Yan. So, huwag ka mag-alala kung inactive kasi wala ka pang benta, syempre. Hindi pa nag-trigger. Inactive pa talaga yung pixel mo. So, okay lang yan. Basta na-detect. Click mo lang yung pixel. Ito, click ko na lang din to. Yan. So, now, ready na tayo. Double check. Yan. Double check lahat kasi para hindi mo na siya kailangang edit. Kasi bawal na i-edit pag baka mag-restart yung learning. Ito yung campaign level. Punta tayo sa ad set level. Sa pinaka-narrow, okay, 755,000 audience. Okay na yan. Less than 1 million siya. Kasi super narrow audience. Yan, so naka-exclude yung mga sellers na. Naka-thank you page. So, paano gawin yung balik ka sa university. Yung custom audience, builders masterclass, Facebook ads. Ito, nandito lang yan sa FB custom audience, okay? So, para makagawa ka ng custom audience na itong thank you page. So, Facebook, hanapan mo ako ng mga tao sa Pilipinas, ages 25 to 50, na network marketing and mahilig din siya magbenta. And magaling siya sa online. Yan. So, ito yung message dito. So, pwede mo siyang mix and match, no? So, depende dito. So, marami tayong iba't ibang audiences para hindi kayo magkaparehas. So, ikaw na gumawa ng kwento. Okay? Pwedeng mahilig siya magbenta, nag-e-com siya.
tsaka insurance agent siya para magaling siya mag-close o magaling siya magbenta, or meron siyang bank account, or mahilig siya sa mga positive quotes. Yan bang gusto mong audience? Gusto mong magiging seller? Or gusto mo virtual assistant kasi magaling sa online? Depende sa iyo. Okay? So gagawa ka ngayon ng isa munang creative. So okay na siya, ipapublish natin. Okay? Yan. So hintayin mo muna ma-publish siya. Now, before you duplicate, before tayo gagawa ng ad number 2, hintayin muna natin na magiging active yung ad. Okay? So, tingnan natin yung date ngayon. Date today. Date and time. So, 1:47 PM, November 12. Ayan. So, tingnan natin kung gaano kabilis ma-approve. Kasi, minsan pag bagong account, aabutin ng 24 hours. Okay? So, itong account ko, depende. So, depende yun per account. Minsan, 5 to 10 minutes, approve na kaagad. Minsan, 24 hours. So, hintayin nyo lang. Okay? So, before you duplicate, kasi, pag nag-duplicate ka agad-agad, tapos magiging may error or rejected. Let's say, dinuplicate ko to 3 times. Tapos na-reject yung 3. Meron ka ng 3 rejected ads. So, pangit yun. Okay? Madali ka maban in the future. So, hintayin mo muna magiging active before you duplicate. Okay? Especially new accounts. Pag bago ka pa lang, bagong account, dahan-dahan lang. Huwag mong biglain. Para hindi siya ma-disable. Okay? Ingat tayo kasi mahirap na pag na-disable. Wala kang traffic source. Yan, processing pa rin. Refresh natin. So, wala pa guys. Pause ko lang muna tong video para mahintay natin to magiging active. Okay? 5 minutes later. Alright, so we are back. So, exactly, it's now exactly 1:53 PM. So, mga ilang minutes lang. Mga 5-6 minutes. So, active na yung natin. Active na yung ad. So, now, kung active na siya, okay, make sure nandito ka sa ads mo, ads tab, check siya, okay, duplicate, and quick duplicate mo siya. Kasi gagawa na tayo ng ad number 2. So, ang ad number 2 natin is, ito, nakasave ko na, alam mo ba, mini. Yan, mini. Alam mo ba, mini, tapos yung post ID niya, nasave ko na. Kaya guys, mahalaga kung nakasave na yung post ID para mas mabilis. Enter post ID ka na lang dito, tapos ganyan. Hit mo yung check, automatic, lalabas na siya yung actual ad. Okay? Scroll down. Make sure naka-JSON. Check mo lang yan, and then publish. Yan. So, publishing. So, again, while waiting for this, while waiting na maging active na siya. So, it's 1:54 PM. I-pause ko lang muna tong video kasi hintay naman natin ma-active. Okay? So, pag na-active na to, gagawa tayo ng video number 3. And then, mamaya, duplicate na natin yung ad sets. Okay? So, ayan. Pause ko lang muna tong video at 1:55 PM and we will be back. 5 hours later. Alright, so we are back. Time check, 7:21 PM. So, medyo matagal na approve yung ads natin. 5 hours. So, 5 hours later, approved na siya. Now, we need to duplicate it again. Duplicate. Wala ka na gagalawin dito. Duplicate. So, try natin yung alam mo ba na Wendell. Yan. Alam mo ba Wendell? Change naman yung post ID. Enter post ID. Ayan. Check. Activate yung JSON. Ayan, naka-JSON na siya. And then, publish. Ganun kadali. Pag meron ka ng post ID naka-ready. Okay, so, pause ko na naman yung video. Let's wait for it to be approved.
naka-processing siya, maya-maya in review, and then hintayin natin kailan siya mag-approve. Okay, so pag na-approve na siya, magiging active na siya, magduduplicate na tayo ng ad set, okay, ng mga audiences. So pause ko lang muna tong video and see you later. The next day. So we're back. Good morning guys. Ang tagal na approve ni Facebook. So next day na tayo, AM, 8:47 AM. So sa wakas na approve na yung third ad natin. Okay, so ang lupit to. Meron na siyang CPM which is 172 average. Wow, we have 5 peso per message. Lupit. So ang lupit nitong, alam mo ba, mini 5 pesos, 9 pesos is okay. So itong isa naman, si St. Thomas, hindi siya nag-spend, meaning ang preferred ng mga tao is itong, alam mo ba, mini, okay? Pero don't worry, wag mo lang i-off to. Bigyan natin siya ng chance kasi bakit? Pag na-saturate na yung mini or Wendell, siya naman yung papalo. Okay? So mas maganda yung may backup ka laging may laging backup ka na ad. Now, kompleto na tong tatlo. So bakit nga natin hindi in-approve na, hindi natin dinuplicate agad-agad? Kasi pag na-reject, let's say sabay mo siyang pinost tapos na-reject, meron ka ng 3 violations agad, di ba? So kaya pa isa-isa tayo para kung na-reject, hindi siya agad-agad magiging 3. So isa lang. So slowly, kasi pag biglaan, tataas yung chance na ma-disable yung account mo. Now, alam na natin na approve siya. Balik na tayo sa ad set level. Okay? I-duplicate na natin tong narrow, which is gagawa natin ng median or middle. So, duplicate, pwede mo i-click yan, or quick duplicate, pwede rin. Quick na lang natin para mabilis. Yan. So, lalagyan natin ng middle o median. So, yun yung name niya, median. Bakit median? Kasi i-delete lang natin yung third audience. So recap lang, yung audience natin is network marketing, okay? Networker siya na mahilig magbenta, at the same time magaling sa internet marketing or interested sa internet marketing. So 3 audience. Sa media naman, i-delete lang natin yung third audience. Ayan. So middle siya, okay? So ngayon, di natin makita audience size, no? So delete muna natin tong exclusion. Tanggalin muna para lalabas yung audience. Ayun, so meron tayong 6.1 million. Okay? Lagay natin sa name 6.1M. Para may idea tayo kung gaano kalaki yung audience. So ibalik na natin yung exclusion. Okay? Thank you page. Para hindi na hindi nakasali yung mga sellers na. Again, tingnan nyo yung estimated audience, nagiging unavailable due to privacy reasons. So yun lang, ganun lang kadali yung median. Okay, but we still need to double check, baka may na-uncheck dyan. Okay, baka na-uncheck yung pixel, yung JSON. Sasakit ulo mo pag wala kang JSON, magmamano-mano ka talaga. Yan, so double check JSON. Okay, mini, scroll mo lahat yan, double check. Yan, so okay na tayo sa median, and click mo lang tong 3 button, duplicate natin, gagawa na tayo ng broad. Okay, so ito na yung third audience, naka broad siya. So again, delete natin yung para yung exclusion, para lalabas yung audience size. So sa broad, i-delete na natin yung second audience. So matitira first audience na lang. So we have 19 million. Okay? Imagine 19 million. So kung 300 lang yung budget mo, matagal mo maubos siya 19 million. So tingnan natin yung reach. Yan, so lalagyan muna natin dito yung 19 million. 19.6M. Yan. So nilalagay ko lang yung maximum para alam ko na siya yung maximum. Tapos ulit babalik yung thank you page, so magiging 0 siya ulit. Unavailable. Okay?
So sa broad, pwedeng iiwan mo to, isang interest, pwede rin tanggal lahat. Okay? Kung matalino yung pixel mo, okay na yung pixel season na yung pixel mo, pwede mong wala talaga interest sa broad. Pero ako, iwan ko lang to kasi gusto ko rin itatarget yung mga mga mahilig sa direct selling, hilig sa home-based business, MLM, passive income, network marketing, ganyan. So gusto ko silang itarget. So naka-broad din siya. So 19.6 million. So ayan, ito na yun. Tapos na siya. We'll hit publish na. So okay lang kahit hindi mo na i-test yung iba kasi alam mo naman na siya, alam mo naman na approved na sila, okay? So ginagawa natin yan sa mga bagong accounts, okay? So double check. Yan, kasi wala pang tiwala si FB pag bagong accounts. Yan. So naka-check na siya lahat. So yan. Pag may blue dito, review and publish, click mo siya. Meaning may hindi ka na-publish. Ayan, publish mo lang. Dapat wala ng blue, naka-gray na siya lahat. Ayan, so ito mga active. Ito yung ginawa natin kahapon. Tapos tatlo. Tapos tatlo. So 9 lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So basically, 133 is one campaign. It doesn't matter kung anong objective mo. Pwede video views, messaging, pwedeng like campaign, any. So, lalabas yung, meron tayong tatlong audience. So, narrow, median, tapos broad. Ang purpose niya is para siyang ripple. Okay, ripple strategy. Para siyang ganyan. Ito yung narrow mo. Ito yung median. Tapos, ito yung broad. Okay? So, ang purpose niya is kung walang makita si FB, kung wala siyang makita dito sa narrow, which is, ito yung narrow, super specific, super high quality audience. Kasi super specific sa gusto mong audience. So, hahanapin niya dito yung high quality, okay? Pero konti lang sila. So, that's why lalabas si median. So, si median naman yung sasalo pag wala siyang mahanap dun sa low quality, sa high quality na konti lang na audience. So, dito siya hahanap. Wala siyang mahanap, dito siya sa super broad. So, para siya nag-semi auto scale. Okay? So, automatic na siya lahat kasi tayo. Nasa campaign level yung budget. Okay? So, ayan. So, siya na yung bahala maghanap ng audience sa narrow, kung wala siyang mahanap, sa median, kung wala siyang mahanap sa broad. Okay? So, kung sa broad naman, syempre, hindi naman super specific. Most likely, hanapin niya yung look-alike ng super specific mo na audience. So, hanapin niya yung kaparehas dun sa broad. So, naka-auto scale na siya. Okay? Automatic na siya. So, refresh ko lang. Ayan, in-review na yung isa. Processing, refresh. So, in-review na yung isa. Tapos, yung isa, processing. Mabagal siya ngayon. Okay? So, balikan natin yung campaign level. Edit muna natin. Ito lang guys. Dapat naka-on siya itong advantage campaign budget. Dapat naka-on siya for this strategy to work. So yung 300 mo nandito siya sa campaign level, okay? Itong mga square, this is the ad set or the audience. Ito yung ads, yung parang folder. Okay? So meaning nito pag naka-on tong advantage campaign budget, yung 300 nandito siya yung mag-distribute ng 300 sa tatlong audience. Let's say for example, Monday malakas si broad. Diyan ibibigay yung budget. Okay? Let's say Tuesday malakas si narrow. Kay narrow niya ibibigay, hindi niya bibigyan tong dalawang audience ng budget. Okay? So, depende yan sa anong malakas. Malakas means kung ano yung gusto mo sa objective mo. Kung messaging, kung marami nag-message sa median, diyan may ibibigay. Kung messaging, ha? So, wag ka magtaka na walang bumili, walang nagbayad kasi messaging nga yung goal mo. Kung mag-ano ka naman, kung mag-conversion, dun mo ma-feel or dun mo makikita yung mga magbabayad talaga kasi conversion yun. Pero later na yun kung matalino ng pixel mo. So, right now, we are still training your pixel. So, ito yung pinaka-cheapest method. Itong 133 or the ripple strategy or audience layering. Okay? So, ito na yung pinaka-quickest, pinaka-cheapest method para pang newbie talaga. Kasi hayaan mo lang siya. Kung wala siya makita sa narrow, auto-scale siya.
755 tapos auto scale to 6.1 to 19 million. So maghahanap siya diyan. Okay, kung gusto niya specific, dito siya sa narrow. Kung gusto niya kulang si narrow, lilipat siya sa broad. So meron siyang marami siyang room to grow, marami siyang option in short. Okay? So ayan. Ano yung method natin? Kung mag-recommend man si FB, minsan may lalabas na recommendation dito na sabihin niya audience fragmentation, may mga recommendation. Wag mo lang galawin, okay? Kasi masisira yung strategy. Hayaan mo lang siya. So wag mong pansinin yung mga recommendation ni Facebook, lalo na pag new accounts. Alright, so hopefully marami kayong natutunan sa video natin today. And kung may mga tanong kayo, please let me know. Ilagay nyo, i-type nyo, i-comment nyo sa comment section ng video na ito. Para sa next video, pwede ko siyang magawa ng another tutorial, okay? So kung wala ka naman tanong, wala kang questions or anything, magparamdam ka lang sa comment section, para malaman ko kung may nanood ba talaga. So kahit thumbs up, whatever, kahit ano ilagay mo dyan, violent reaction, I don't care. Basta mag-comment ka sa baba ng video na ito. Also, before I end this video, don't forget to like and subscribe sa channel natin para siyempre dumami konti yung subscribers natin ng mga members din. Okay? So see you. Hopefully, ma-apply mo tong strategies natin and sana magtuloy-tuloy na yung ads mo. Okay? Bye!